Lima sa pinakamagagandang klase ng sasakyan sa Pilipinas ay nagmula sa mga Japanese automaker gaya ng Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, Toyota at Nissan. Ang mga brand na ito ay kilala sa kanilang kahusayan pagdating sa reliability, performance at durability na mga modelong inilalabas nito sa iba't ibang bansa. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang 6 na SUV na pinakamagandang bilhin ngayong 2025 sa Pilipinas. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mag-click yung subscribe button pati na notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ford Everest 2025. Ang Ford manufacturer ay isang American automaker brand at ikalima sa pinakamalaking pagawaan ng sasakyan sa buong mundo. At ang mga modelong nagmumula sa brand na to ay talagang tinatangkilik ng marami, lokal man o iba't ibang lahi dahil sa tagal ng pinagkakatiwalaan. Ito ay nakapag-produce na rin ng maraming bagong sasakyan na advance sa maraming kagamitan. Gaya na lang nitong Ford Everest 2025 model. Itong bagong Everest ay nagdala ng maraming katangian mula sa loob at labas. Mas pinalakas na makina, mas modernong teknolohiya at mas matatag na disenyo sa panlabas. Kapansin-pansin din ang mas agresibong front grille nito. May LED headlamps at mas makinis na body lines na nagbibigay ng matapang ngunit eleganteng presensya sa kalsada. Ngunit pagdating sa loob, makikita ang maluwag at premium na cabin na may kasamang digital instrument panel, touchscreen infotainment system at compatible sa Apple CarPlay at Android Auto. At iba pang mga high-tech na features nito gaya ng 360-degree camera at advanced driver assistance system na nagbibigay ng sapat na kaligtasan sa mga pasahero nito. Dagdag pa dyan ang mas pinahusay ding safety features ng bagong Everest na sinusuportahan ng mga technology gaya ng adaptive cruise control, lane keeping assist at automatic emergency braking na nagbibigay din ng dagdag pangkaligtasan sa bawat biyahe. Kaya naman hindi na nakapagtataka na ang Ford Everest 2025 model ay patuloy ng tinatangkilik ng maraming motorista hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Pagdating naman sa ilalim ng hood nito, ang Ford Everest 2025 ay mayroong 2.0 liter bi-turbo diesel engine na kayang maglabas ng hanggang sa 210 horsepower at 500 Nm ng torque na sinasabayan ng 10-speed automatic transmission para sa mas maayos na efficient at pag-shift ng gears. At dahil dito ay nagagawa nitong maglabas ng malakas na performance habang nananatiling fuel efficient. Pagdating sa fuel consumption, ang bagong Everest ay kumukonsumo ng humigit kumulang sa 10 to 12 km per liter depende sa uri ng pagmamaneho at kondisyon ng kalsada, na isang malaking tulong para sa mga mahihilig sa long drives at off-road adventure nang hindi agad nauubos ang gasolina. At para naman sa mga mahihilig sa adventure, itong Everest ay mayroong terrain management system na may iba't ibang driving modes tulad ng normal, grass, gravel, snow, mud, ruts at sun mode para mapadali ang pagnanavigate sa iba't ibang klase ng daanan. Mayroon din itong 4x4 system na nagbibigay ng dagdag na traksyon at control sa mga challenging terrains. Sa safety naman, bukod sa mga nabanggit na advanced driver assistance system, kasama rin ang mga sumusunod na importante rin para sa kaligtasan. Gaya na lamang ng airbags sa harap at gilid. Meron itong Electronic Stability Control System o ESC, kasama ang Hill Descent Control, rear parking sensor at may camera pa. Meron din itong blind spot information system at may rear cross traffic alert. Ang buong cabin ay nilagyan ng mga high quality materials na nagbibigay ng komportableng biyahe para sa hanggang 7 pasahero. Mayroon ding wireless charging pad, dual zone climate control at ambient lighting, sama ang mga bottle and cup holder, console pocket at mga bulsa. Ang Ford Everest 2025 ay isa sa pinakamagandang bilhin na midsize SUV sa Pilipinas ngayon. Sa taglay nitong modernong disenyo, pinalakas na performance, advanced na mga teknolohiya at matitibay na safety features, tunay na sulit ito para sa pamilyang mahihilig magbiyahe o sa mga driver na naghahanap ng matibay, maasahan at matipid na sasakyan para sa pang-araw-araw o pang-adventure na gamit. At ito'y may estimated price ngayong taon sa Pilipinas mula 1.7 million para sa base variant at maaaring umabot ng hanggang sa 2.5 million para sa top of the line variant nito. Noong 2024, inulunsad ng Suzuki ang bagong-bago at pinahabang bersyon ng iconic na Jimny, ang Jimny 5-door, na ginawang 5 piraso na ang pintuan nito kaysa sa orihinal nito
na 2 piraso lang sa harap at isa sa likuran. Mas maluwag na ang loob nito at mas praktikal, pero hindi nawawala ang katangi-tanging kakayahan sa pag-overland ng tinaguriang mahusay na off-roader car ng Japanese automaker. Itong bagong Suzuki Jimny 5-door ay sumasaklaw ng legendary off-road heritage ng Jimny, pero ngayon ay mas praktikal para sa pamilya o mga madalas mag-travel. Kung hanap mo ay SUV na kayang matinding trail, insider comfort na may retro style, itong Suzuki Jimny ang para sa'yo. Itong Suzuki Jimny 5-door ay ginagawa sa India, particular sa Maruti Suzuki plant, at mula rito ini-export ito sa mahigit 100 bansa kasama ng Pilipinas. Gawa sa matibay na steel ang ladder frame chassis ng Suzuki Jimny, dinisenyo para sa heavy duty at off-road durability. Kasama ang mga body panels nito na karamihan ay gawa rin sa matibay na bakal, karaniwan sa mga compact 4x4 para sa structural rigidity at protection. Ang mga suspensions naman ito na nagbibigay ng balancing pag-andar at magandang stability lalo na sa mga off-road condition ay gawa rin sa mga hardened metal components. Meron itong Suzuki Jimny na 3-link rigid axle suspension sa harap at likod na may coil springs. Ideal ito para sa mga rough terrain, kasama ang steel alloy combination wheels na 15-inch nito na matibay sa agrega at bato. Sa unang tingin, agad na mapapansin mo ang pamilyar na disenyo nitong Suzuki Jimny. Makanto, matikas na may pagka-classic ang disenyo. Ang harapan nito ay may boxy hood at 2 bilog na headlamps na naka-embed sa itim na front grille na nagbibigay dito ng aggressive looking at mala old school na dating. Nilagyan rin ng bagong Suzuki Jimny ng LED projector lights na may kasama pang headlamp washer para mas malinisan ang headlamps nito kapag may mga nakaharang na putik. Ang black grille nito sa harap ay may 5 vertical slots at sa ibaba naman ay may malapad na bumper na may integrated fog lamps at angular lines. Nagbibigay ng proteksyon habang tumatawid sa mababatong trail o malulubak na daanan. Para itong lumang off-roaders na jeepney style cars na bibihira mo nang makita sa panahon ngayon. Ang nagpapagana naman sa makina nito ay ang K15B engine na may 1.5 liter 4-cylinder 16 valve dual overhead gasoline engine na kilala sa tibay at pagiging low maintenance nito. Naka Euro 4 emission standard na rin itong modelo kaya eco-friendly na rin. Hindi man ito ang pinakamalakas na klase ng SUV, ngunit sapat ang hatak nito para sa rough road, ahon at off-road trails dahil gaya nitong gumawa ng maximum output na 104 horsepower sa kada 6,000 RPM at maximum torque na 130 Nm sa kada 4,000 RPM. Ang torque nito ay nagbibigay ng sapat na hatak kahit puno ang sakay at kahit paakyat at sa matatarik na bundok. Gumagamit rin ng All Grip Pro 4x4 system, ang pinakamataas na variant nito sa drivetrain. Isang part-time 4-wheel drive system na may 3 settings. Ang sistemang ito ay pinapatakbo gamit ang mechanical shift on the fly transfer lever o electronic selector. May brake-based limited slip system din ito o brake LSD para sa dagdag na traksyon. Kaya talagang napakahusay nito sa mga off-road condition. Gumagamit rin ito ng liquid cooled at radiator fan para sa mabilis na cooling system. May fuel tank capacity itong Suzuki Jimny na 40 liters at average fuel consumption rate na 10 km per liter sa city driving at 15 km per liter naman sa highway. Ang recommended na fuel dito ay unleaded gasoline dahil simple lang ang engine nito. Madali raw itong i-maintenance o i-DIY at mas marami ng pyesa nito sa local auto shop. Hindi ito ang karaniwang modernong SUV na puno ng maraming advanced na gamit sa loob. Sa halip, ito ay isang simpleng sasakyan na puno ng praktikalidad, tibay at walang palya sa pagiging user-friendly. Maging ang kabuuang layout ng cabin nito ay boxy at bagay na bagay sa kanyang rugged na panlabas. Ang dashboard nito ay gawa sa matitibay na hard plastic na hindi lang madaling linisin kundi may resistensya rin sa gasgas at alikabok. Ang layout ng mga controls nito ay functional at direkta sa punto. Mga physical buttons, knobs at switches na madaling gamitin kahit may gloves. Wala kang makikitang over-engineered na touchscreen interface na magulo. Ito ay sasakyang ginawa para sa practical na driver. Ang driver seat ay may simple ngunit informative na instrument cluster na naka-analog tachometer at speedometer. Para naman sa entertainment at connectivity ay meron din naman itong Suzuki Jimny. Ang top-end variant nito na GLX. May 9-inch touchscreen infotainment system na may kasamang Apple CarPlay at Android Auto, Bluetooth connectivity at USB port system
kasama ang auxiliary input. Ilagyan rin ito ng integrated rear camera para sa ligtas na pagpapatras nito, lalo na sa mga parkingan. Ang ilan pang cabin features at amenities na makikita sa loob ng Suzuki Jimny ay ang manual na air conditioning system na malamig kahit mainit ang panahon. May mga power windows sa front and rear at may 12-volt socket para sa accessories at dagdag na gadget charging. Marami ka rin makikitang cup holders at utility pocket sa harap at gilid, at may rear compartment space para sa mga bagahe. Pero gayon pa man, sa bawat pag-andar ng makina, bawat pagliko sa daan at bawat lubak na tinatahak ng gulong ng Suzuki Jimny, isa pa rin ang hinahanap ng maraming driver na gagamit nito. Kung meron ba itong mga safety features. Hindi rin ito nagpapahuli pagdating sa mga modernong safety technologies, dahil itong Suzuki SUV ay nilagyan rin ng anti-lock braking system o ABS na pinipigilan ang pag-lock ng mga gulong kapag biglang preno. May kasama pa itong electronic brake force distribution o EBD. Otomatikong namang iniiba ang lakas ng preno sa harap at likod depende sa bigat ng sasakyan para pantay ang preno at hindi biglang mag-slide. Sinamahan pa ito ng Electronic Stability Program o ESP na tumutulong naman sa pagkokontrol ng sasakyan kapag nadudulas o nawawala na sa linya gamit ang selective braking at engine power control na nag-range sa estimated price mula sa 1,558,000 hanggang sa 1,749,000 pesos sa bansa. Toyota Fortuner. Sa bawat sulok ng Pilipinas mula sa masisikip na kalsada sa syudad hanggang sa mapuputik na daanan sa probinsya, isang pangalan ang matatag na naninindigan sa hamon ng panahon, ang Toyota Fortuner. Sa loob ng halos 2 dekada, ito ang SUV na hindi lang pinipili kundi pinagkakatiwalaan ng libu-libong Pilipino. Kilala sa tibay, lakas at kakayahang humarap sa anumang daanan o kondisyon ng panahon, ang Fortuner ay hindi lang sasakyan. Ito ay sumisimbolo sa lakas, seguridad at matagumpay na biyahe ng bawat pamilyang Pilipino. May mala superior na external na disenyo itong modelo na agad mong mapapansin sa matikas na harapan nito. Ang bold na trapezoidal grille na may chrome accent ay nagbibigay ng matapang at premium na aura, habang ang mga slim LED headlamps nito na may daytime running lights ay nagpapakita ng modernong teknolohiya at estilo. Sa gilid nito, makikita ang sculpted character lines na nagpapalakas ng athletic look ng SUV. Ang 18 hanggang sa 20-inch alloy wheels ay hindi lamang pamporma kundi nagbibigay rin ng dagdag taas at kakayahang sumabak sa mga lubak o putikan. Pagdating sa likurang bahagi, makikita ang sharp LED taillights nito na may smoke finish, kasama ang isang aerodynamic rear spoiler at chrome tailgate garnish. Hindi rin matatawaran ang taas ng ground clearance nito na higit sa karamihan ng SUV sa klase nito. Sa kabuuan, ang Fortuner ay may disenyong panalo sa forma at praktikalidad. Isang SUV na hindi lang pang display kundi handa sa aksyon saan ka man dalhin ng iyong biyahe. Matibay at maaasahan, yan ang ipinapangako sa iyo ng manufacturer nito. Pinatunayan na yan mula pa noong 2005 simula nang ito'y dinala sa Pilipinas. Magpahanggang ngayon, umabot sa mahigit 230,000 units ang nabenta nito sa bansa, na kung saan ay kinikilala rin bilang trouble-free na pang-araw-araw na sasakyan kaya mataas ang resale value. Isa sa mga signature nitong Fortuner ay ang pagkakaroon ng malakas na performance at fuel efficiency. Gumagamit ito ngayon ng 2.8 liter turbo diesel engine na naglalabas ng 201 horsepower at 500 Nm ng torque. Malaking jump mula sa dati. Kaya naman umaabot ang kabuuang bilis nito mula sa 170 km/h hanggang sa 187 km/h. Tunay na malakas lalo na sa off-road at tuloy-tuloy na kalsada. Nababalanse rin ang maayos na fuel economy nito mula sa 8 km/l sa city driving hanggang sa 13 km/l naman sa highway. Ang interior base cabin ay spacious, practical at komportable. Pang 7 hanggang sa 8 pasahero ang kakayanin sa loob. Madaling i-fold ang mga upuan upang makapaglagay ng malalaking gamit. Naka-leather cover ang mga upuan depende sa variant na pipiliin mo. At meron din itong interior lighting, JBL sound system sa mga speaker at may mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Ideal ito lalo na sa mga long drives kasama ang buong pamilya. Itong Toyota Fortuner ay nilagyan din ng advanced at makabagong mga safety features na Toyota Safety Sense kasama ang pre-collision system, lane departure alert, adaptive cruise control,
blind spot monitoring at rear cross traffic alert para sa ligtas at maayos na pagdadrive kasama ang kapanatagan sa araw-araw na pakikipagsapalaran. Dagdag pa nito ang 360-degree camera for security purpose. Bagaman may iilang nagsasabing medyo mahina ang clarity, ay nagbibigay pa rin ito ng maaasahang safety features. Gumagamit ang Toyota Fortuner ng ladder frame chassis na gawa sa high-strength steel para sa matibay at off-road ready na pundasyon. Meron din itong matitibay na body panels na karamihan ay gawa sa galvanized steel na may corrosion protection at hindi basta kinakalawang. May ilang bahagi tulad ng hood at fenders na gumagamit ng aluminum at plastic composite materials para sa mas magaang na timbang na tumutulong din sa mahusay na performance nito. Gumagamit ito ng mga suspensions na dekalidad, bagay na bagay sa mga kalsada ng Pilipinas mula sa city driving hanggang sa off-road adventure. Ang front suspensions ay gumagamit ng double wishbone, samantalang ang rear ay may coil spring at stabilizer bar kasama ang mga shock absorbers nito. Nagpapanatili ng magandang handling at stability. Kaya naman ang Toyota Fortuner hindi lang napaka-rugged, may extreme off-road capability rin. Ibinatay rin sa platform ng Hilux ang disenyo nito na may 4x4 system na matatag sa iba't ibang terrain. Madalas gamitin para sa mga family road trips sa bundok, ilog, beach tulad ng La Union at Pangasinan. Ang Toyota Fortuner ay sumisimbolo ng tibay, lakas at pagiging maaasahan. Durable na kasama ng bawat Pilipinong driver, pamilya o adventurer seeker. Mula sa matibay na ladder frame chassis hanggang sa advanced na safety features gaya ng Toyota Safety Sense, ito ang klase ng SUV na hindi ka iiwan sa ere. Mag-isa ka man sa city driving, ulan at baha o sa malalayong probinsya, pinipili ito ng marami dahil sa tibay at resale value. Ayon sa mga dealer at online listing sa Pilipinas, ang suggested retail price nitong Toyota Fortuner ay nagre-range mula sa estimated price na 1,775,000 pesos hanggang sa pinakamataas na variant nito na nagkakahalaga ng 2.7 million pesos. Ang Nissan Terra 2025 model. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang basta may sasakyan lang. Kailangan matibay at maaasahan at syempre may dating. Isa sa mga SUV na unti-unting umaangat sa popularidad sa Pilipinas ngayon ay ang Nissan Terra. Bukod sa performance at comfort na inaalok nito, ay kapansin-pansin din ang matapang at modernong disenyo sa labas na talaga namang nakaka-attract ng atensyon. Mula sa iconic na V-Motion grille, matitinik na LED headlight nito at rugged na body lines hanggang sa makikisig na alloy wheels at mga practical na features tulad ng roof rails at step boards, ipinapakita ng Nissan Terra na ito'y hindi lang para sa city driving kundi handang-handa na rin sa matitinding biyahe. Iba ang forma nito, pang adventure na pang forma pa. Ang harap na bahagi nito ay may malaking V-Motion grille na nagpapalakas ng macho at modernong dating nito. Habang ang mga ilaw nito na naka-quad LED projector headlights kasama ang LED daytime running lights ay nagbibigay ng malinaw na ilaw at distinctive na itsura dito. Naka-LED rin ang mga fog lamps nito, kaya mas compact din ito para sa mapafog na lugar gaya ng Baguio. Ang mga gulong ng Terra ay may sukat na 18-inch alloy wheels. Sa standard ay naka-two-tone machine finish habang sa sport ay naka-gloss black alloys para sa mas agresibong aesthetic. Ang flared fenders ay matitingkad at ang fender accents ay nagbibigay dito ng mas rugged na pang off-road na dating. Habang ang side profile nitong Nissan Terra ay may step boards para sa madaling pagpasok, lalo na dito na napakataas na klase ng SUV. Ang likod na portion ng body ng Nissan Terra ay may kasamang malalaki at madaling makitang LED taillights. Napaka-sporty ng dating nito ngayon sa pagkakaroon ng bagong rear bumper at tailgate garnish kasama ang spoiler, underguard at shark fin antenna para sa mas dynamic look. Ilagyan itong mid-size SUV ng isang 2.5 liter turbo diesel o YD25. Kaya nitong maglabas ng humigit kumulang sa 187 to 190 horsepower at 450 Nm ng torque. Kaya swak na swak sa mabibigat na karga at matatarik na daanan. Kaya ang tagline nitong Nissan Terra ay on-road and off-road performance is up there is one of the more capable ones. At pagdating sa interior, sinamahan ito ng 7-seater layout na maluwag mula sa pangalawa hanggang sa pangatlong upuan. Perpekto para sa buo mong pamilya kasama si lolo at lola at kasambahay. Napaka-komportable at matitibay rin ang suspensions nitong modelo. May 5-link coil spring kasi ito sa rear suspension na hindi lang matibay kundi magaan sa katawan kahit sa magagaspang na daanan. Bukod pa dyan ay dinagdagan pa ito ng safety technology at advanced na klase.
Ang Nissan Intelligent Mobility features tulad ng lane departure warning, hill descent control at hill start assist. Meron din itong smart rear view mirror na na-activate bilang screen mula sa rear camera. Napaka-importante nito sa sasakyan lalo na kapag puno ang cargo. Isa pa sa nagustuhan ng marami dito sa Nissan Terra, mababa kasi ang total cost of ownership nito. May preventive maintenance interval na 10,000 km kumpara sa ibang brand na mas madalas ang check-up. Mas matipid din ito kumpara sa malalaking gasoline SUVs. Taging diesel efficiency ito, kaya talagang mas practical at sulit pa. Bagamat mayroon pang kakulangan itong Nissan Terra, gaya ng hindi pa fully ADAS equipped ito, wala pang adaptive cruise control at power tailgate, ay masasabi mong sulit at napakaganda na rin nito kumpara sa ilang mga modelo ng Chinese brand sa Pilipinas ngayon. Kung pag-uusapan ng top speed nitong modelo, umaabot daw sa 192 km per hour ang nagagawa nitong bilis. Samantalang ang fuel consumption rate naman nito, sa city driving umaabot ito sa 8.5 km per liter, habang sa highway ito ay umaabot sa 13 to 14 km per liter. Pagdating naman sa presyo, may estimated price itong Nissan Terra mula sa 1,729,000 pesos sa pinakamababang variant nito hanggang sa pinaka-top end variant nito na nagkakahalaga ng 2,489,000 pesos. Ang Mitsubishi Montero Sport 2025 model. Sa mundo ng mga SUV, isang pangalan na agad pumapasok sa isip ng marami, ang Mitsubishi Montero Sport. Sa loob ng maraming taon, pinatunayan na nito ang tibay, performance at ginhawa sa kalsada mula sa araw-araw na biyahe sa lungsod hanggang sa mga long drive sa probinsya. Kaya ngayong 2025, muling nagbalik ang Montero Sport na may bagong sigla. Bitbit nito ang paborito nating matatag na makina, mas agresibong forma at mga makabagong teknolohiya na akma sa modernong pamumuhay. Hindi lang ito basta sasakyan, isa itong kaagapay sa pang-araw-araw na hamon at katuwang sa bawat adventure ng pamilya. Ngayon sa bagong update nito, marami raw talagang magugustuhan mo, lalo pat pinanatili pa rin ng Japanese automaker ang pagiging magandang klase nitong modelo mula sa loob at labas. Gaya ng pinagandang front fascia gamit ang updated dynamic shield grille nito, kasama ang redesigned LED headlights at sculpted bumpers ay nagbibigay ng mas matapang at fresh na bagong muka. Bagamat OOTV platform pa rin ang ginamit dito, ay nilagyan pa rin naman ito ng mga modernong teknolohiya gaya ng slim LED biprojector headlamps na may smoke housing at integrated DRLs, kasama ang ilan pang mga ilaw sa ibaba gaya ng fog lamp clearance at indicator ay nagbibigay ng mas compact na visibility. Ang front bumper nito ay may bagong hugis para sa airflow at mataas na off-road angles, kasama ang skid plate na may silver at matte black color na klase. Ang side profile din nitong Montero Sport ay wala pang gaanong arte, ngunit may abang para sa flared fairing na ipapakabit mo aftermarket. Bagong itsura rin ng alloy wheels ang ikinabit dito, ngunit nananatili pa rin ang sukat nito sa 18-inch. Nilagyan rin ito ng mga chunky side step boards para sa madaling pagpasok at paglabas sa SUV, kasama ang functional roof rails na pwedeng paglagyan ng roof tray para sa karagdagang cargo space, lalo na kung marami tayong gamit. Ang likurang bahagi naman ng body nito ay makikita pa rin ang iconic na disenyo na teardrop design vertical LED taillights nito na may smoke lenses, gaya ng harap para sa mas moderno at sporty na disenyo, kasama ang rear bumper na may POX diffuser at metallic skid plate finish. Nagpapalapad ng forma at nagbibigay ng dynamic stance dito. Ang Black Series variant nito ay nilagyan ng mga black undergarnishes sa ilalim ng bumper, front grille mags at roof panel na signature nitong premium variant na Black Series model ng Montero Sport. Matibay na powertrain at malawak na capability yan ang tatak ng Montero Sport. Patuloy na gumagamit ito ng makina na 2.4 liter Myvec turbo engine 4N15 na kayang mag-produce ng 181 horsepower at 430 Nm na torque na ipinares sa alinmang 6-speed manual transmission at 8-speed automatic transmission. Sinamahan pa ito ng advanced features na Super Select 4-wheel drive 2 system at mga off-road modes. Kasama ang rear differential lock ay nagbibigay ng flexibility at tiwala sa anumang terrain. Komportable at napaka-premium ng interior cabin nito, lalo na ang Black Series variant na may digital instrument cluster, heat guard seats, power sunroof at leather upholstery na may diamond stitching. Nilagyan rin ng Black Series kasama ng ilang variant ng multi-view camera,
keyless entry, dual zone climate control at 8-inch touchscreen na may Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Hindi lang yun, sagana rin itong SUV ng Mitsubishi ng Safety at Advanced Driver Assistance System o ADAS, lalo na ang Black Series nito. Meron itong adaptive cruise control, forward collision mitigation, blind spot warning, rear cross traffic alert at lane change assist. Bukod pa dyan, sinamahan rin ito ng ultrasonic mist acceleration mitigation system, hill start descent at trail stability assist, kasama ang 360 around view monitor nito. Kung pag-uusapan naman ang top speed na nagagawa nitong Mitsubishi Montero Sport, umaabot sa 180 km ang pinakamabilis na takbo nito. Samantalang ang fuel average nito mula sa 10 km per liter ay umaabot pa sa 14.7 km per liter hanggang 15 km per liter pag sa highway na. Well, magkano nga ba ang presyo ng Mitsubishi Montero Sport sa Pilipinas ngayon? Batay sa official SRP at mga promos, nag-range ito sa estimated price mula 1,568,000 hanggang sa 2,502,000 pesos sa Pilipinas. Isuzu MU-X 2025 model. Hindi pa man napagsasawaan ng marami ang mid-size SUV na MU-X, ay naglabas na naman ng pinakabagong update sa modelong ito, na kung saan ay nagkaroon ng panibagong disenyo sa front external at dinagdagan ng mga modernong gamit at mas pinaganda ang performance. Dahil sa nakakamanghang katangian mula noon ay ito na ang madalas na pinipili ng maraming pamilya na naghahanap ng isang SUV na talagang mapagkakatiwalaan. Sa mga hindi nakakaalam, kung i-rate ang performance, tibay, tatag at efficiency ng previous MU-X sa ilang mga brand competitor, ay kumbinsido kong masasabing isa ito sa mas magandang bilhing sasakyan magpahanggang ngayon. Bigyan muna natin ng kaunting background ang MU-X. Ay mula sa Japanese car manufacturer na Isuzu, pero una itong ginawa sa bansang China na ngayon ay nilipat na sa bansang Thailand. Ang Isuzu manufacturer ang isa sa mga kilalang automaker na gumagawa ng sasakyan na pangmatagalan gaya ng mga truck, utility, MPV na tumagal na ng maraming panahon ay napapakinabangan pa rin magpahanggang ngayon. Naging mabili ang MU-X sa bansang Australia, New Zealand, Indonesia, Vietnam, Thailand at dito sa bansa. Kaya naman itong bagong ilalabas nila na update ng MU-X ngayong taon ay siguradong marami na namang mapapabili nito. Dahil dito mo lang siguro makikita ang mga bagong specs and features na wala pa sa ilang mga modelo. Ang 2025 MU-X ay inilaunch na sa bansang Thailand bago pa man matapos ang year 2024. Itong bagong facelifted SUV ay may bagong disenyo sa external gaya ng front deck na may sharp looking design at may sporty honeycomb grille painted black. Ginawang mas moderno ang harapan na parang fighter jet ang front deck at may kasamang mga air vents na nagpo-produce ng air resistance at nagre-resulta sa magandang aerodynamic. Mas kinokompleto pa ang sportier concept ng mga massive 20-inch black alloy wheels at mga gloss black accent na kulay na ipinares sa neon gray body color nito. Kasama ang new taillights at iba pang mga makabagong exterior features na idinagdag ngayon dito sa bagong MU-X. Nilagyan din ito ng mga bagong safety features, convenient features at comfortable features. May sukat itong modelo na 1,815mm na taas, may haba na 4,850mm at labad na 1,870mm. Para bigyan ng malawak na interior para sa 7 pasahero kasama na ng mga kargamento. May ground clearance size ito na 230mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 2,835mm at may turning radius na 11.4 meter. Tumitimbang itong modelo ng 2,135 kg at sa loob, ang cabin ay napanatiling may malawak na space at may komportableng layout. Ngunit may kaunti pa ring mga pagbabago itong MU-X. May black interior panels, mga premium leather upholstery, mga adjustable at foldable pa ang seat at gumanda ang arrangement. Nilagyan din ng bagong MU-X ng mga ambient lighting kaya nagmukhang luxury ang presence. Meron itong bagong infotainment system na may kasamang wireless Apple CarPlay at Android Auto. Kasama ang bago nitong gauge cluster na magbibigay ng maraming impormasyon
sa driver, kasama ng mga connectivity, Globox compartment at iba pang mga amenity na magpapakonvenient sa iyo. Meron itong smart tailgate na kusang nagbubukas at nagsasara at nilagyan pa ng 360-degree camera system para sa dagdag na seguridad at kaligtasan na may kasamang intelligence driver aids. Ang basic concept ng intelligent driver aids ay magbigay ng babala sa mga paparating na panganib sa pamamagitan ng mga sign sa tulong ng mga radar at iba pang mga features gaya ng adaptive cruise control system na gumagamit din ng sensor na kung saan hindi mo na kailangan pang tapakan ng matagal ang accelerator pedal habang umaandar kapag nakaset na ang speed nito. Ay kusa na itong aandar sa pagdepende sa mga sasakyan na nasa unahan. Kung ito ay hihinto o tatakbo ng mabilis ay gagayahin lang nitong Isuzu MU-X. Kaya naman makakarelax ka talaga sa biyahe niyan dahil para ka na rin naka-autopilot. Yun nga lang kinakailangan pa ring i-manage ang manubela. Meron din itong 800mm water wading na kung saan kaya nitong lumusob sa tubig sa taas na 800mm na hindi nakakapasok sa loob o hindi napapasukan ng makina na makakaapekto sa pag-andar nito. Kaya kahit sa mga bahaing lugar o kalsadang matutubig ay hindi ka talaga mangangamba. Nilagyan din ito ng forward collision warning na idinisenyo upang magbigay ng babala kung ikaw ay malapit ng mabangga sa mga biglaang humihintong sasakyan sa unahan o yung mga bumabagal. Sinamahan pa ito ng automatic emergency braking para mas kumpleto, yung tipong nagkukusang magpreno sa mga biglaang pagkakataon lalo na sa mga hindi mo inaasahan. Meron itong automatic high beam, lane keeping assistant, lane departure warning na tumutulong ding mapanatili ang maayos na pagmamaneho sa loob ng highway o linya sa highway na dinadaanan upang maiwasan ang pagkabangga o pagkasagi sa ilang mga kasabayan. Sinamahan din ito ng blind spot monitoring system na magbibigay pa ng pangkaragdagang seguridad kasama ang mga particular na safety features nito gaya ng mga parking sensor, front and rear camera, anti-lock braking system, electronic brake force distribution at brake assist. Sinamahan pa ng hill start assist control system at downhill assist. May crash sensor, front and side impact beams, child safety mounts at ISO fixed child mounts. Mga seatbelt sa kada upuan kasama ang mga airbags ay magbibigay talaga ng kapanatagan sa matinding kaligtasan na inilagay sa bagong modelo ng MU-X. Kaya naman ganun na lamang talaga kalupit ang modelong ito pagdating sa napakaraming mga safety features. Pagdating naman sa makina, sa ilalim ng hood ang bagong MU-X ay mayroong dalawang klase ng makina na pagpipilian. Depende sa variant, gumagamit pa rin ang bagong MU-X ng Blue Power Plant Turbo Diesel engine na may magandang fuel economy at emission norm. Ang unang makina ay may 1.9 liter turbo diesel engine na nagpo-produce ng 148 horsepower at 350 Nm ng torque. May average speed na umaabot ng 160 to 165 km/h. Pero kung naghahanap ka ng mas malakas, ang pangalawa sa mga pagpipilian nito ay naka 3.0 liter ang engine na may turbocharged diesel at nakakapag-produce naman ng 198 horsepower sa dating 189 horsepower lamang at 250 Nm ng torque na siguradong may ihahataw pa sa bilis. Ang parehong makina ay gumagamit ng parehong automatic transmission type, kaya hindi ka rin mahihirapang dalhin itong bagong modelo lalo na sa matatraffic na lugar. Iyon nga lang ay siguradong lalaki din ang gastos ng maintenance nito. Meron itong 2-wheel drive at 4-wheel drive train na nakadepende pa rin sa variant na pipiliin mo. Ang mga braking system naman nito ay mga naka-disc type na naklase at naka-ventilated disc pa. Pagdating naman sa comfort, ang front suspensions nito ay ginamitan ng double wishbone habang naka-multi-link coil spring suspension na may mga kasamang shock absorber, stabilizer naman para sa front and rear suspension. Ang bagong MU-X ay mas tumipid kumpara sa previous model na dati ay kumukonsumo ng 14 km per liter, ngayon ay aabot na ng hanggang sa 15 to 16 km per liter.
Kung pag-uusapan naman ang magiging presyo nito, ay maglalaro sa estimated price na 2,700,000 pesos hanggang sa 2,900,000 pesos.